Sige po, tayo po ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, we worship you, Lord, in this place, O God. We are here for you, O Lord God. Not for anyone else, Lord, not for anything else, but you alone. Lord Jesus, fill this place with your glory and your presence, O God. Fill our hearts with the joy of knowing you, Panginoon. Lord, fill us, Lord. Fill our minds, Lord, with the awareness of who you are, O God. Holy Spirit, we welcome you. We honor you in this place, Lord. Minister, Lord God, sa kalagitnaan po namin, Panginoon. You are the most important person here right now. It's not me. It's not the person beside us, but it is you, Holy Spirit, the most important person here right now. For you are the one who reveals Jesus to us. You are the one who makes Jesus more real to us than the person beside us. Holy Spirit, help us to see Jesus. Help us to behold His beauty, O Lord. Our hearts cry for intimacy and communion with you, O Lord. Hallelujah. We want to know you more. We want to know who you are. Reveal to us your Son, O God, O Father. Help us sa umagang ito, Panginoon, na mas makilala po namin ang iyong anak na si Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas at manunubos. We surrender, Lord. We surrender our lives. We surrender even our frustrations, our anxieties, Lord. Yung mga naiwan namin sa labas ng church na ito, Lord. Mga kaisipan, Lord, na nagiging hadlang para makafocus kami, Lord, sa pakikinig ngayong umagang ito, sa pagsamba sa iyo, Lord. Help us, Lord, to remove every distractions, Lord, right now. And let us focus. Help us to focus on you, the author and finisher of our faith, O Lord. Open our eyes, open our ears, Lord. Help us to understand your perfect will with the help of your Holy Spirit. Hallelujah. 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 Can we sing yung Spirit Toucher Church? Lord, we need your grace. Yes, Lord. And mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open
Daddy sing the song. mercy. Yes, Lord. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Hallelujah, hallelujah. People of the Lord, let us pray. Meron po tayong mga kakilala outside of the church walls that needs to hear about the Lord Jesus Christ. And we need to think about them. We need to pray for them. Sige po, just pray for your neighbors. Pray for your loved ones. Sige po, close your eyes and pray for them. You know people na hindi pa po nakakakala sa Panginoon, and if they do not know the Lord, they will go straight to hell. And we need compassion like Jesus had compassion to the multitudes. We're not here just to hear a message and then go out of the church and stay the same. We are here to intercede for others. We are here to pray for the salvation of others. Holy Spirit, we need your power, we need your presence, we need your leading and direction, Lord. Many people needs to be saved. Many people are still needing to hear the gospel. Lord, they need salvation like we do. They need help like we do, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And our thoughts are on them right now. We pray for those people, Lord. Wala pa po silang relasyon sa iyo, Panginoon. And we pray for them, Lord. Save them, O God. Save them, Lord God. Have compassion on them, Lord. Lord, hayaan mo magbunga ng kaligtasan ng mga panalangin namin sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Ayaw namin na kami lang, Panginoon, yung makapag-enjoy ng kaligtasan namin, Lord, but we want our families, Lord, to be saved. We want our families to know that there is joy in the presence of the Lord. We want our neighbors, our loved ones, Lord, mga kaibigan po namin, we want them to know how beautiful the face of Jesus is and how wonderful Jesus is, Lord. Hallelujah, Lord. Pagbungahin mo ang aming mga panalangin here right now, Panginoon. Hallelujah, Lord. We pray even our parents, our grandparents, yung mga tito, mga tita namin, Panginoon, mga pamangkin, mga kamag-anak namin, Lord God, sa mga malalayong lugar, sa mga probinsya, Lord. We pray for them, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the spirit of supplication. Hallelujah. We praise you, O God. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. All of the people of God say amen. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Praise God. At bago po tayo dumako sa ating topic, we just want to give a welcome sa atin pong mga bisita. Si Romeo. Ayan, nandiyan po siya. Katabi po siya ni Jordan. Ayan po. Praise the Lord. Okay. Si Cyril De Leon, si Tantan, si Gina and Christine.
Ayan, nandiyan ba sila? Ayan. Christine. Asa po si Christine? Saan po si Christine? Ayun. Yun po si Christine. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Invited po ni Jordan si Romeo at si Christine, and then si Cyril, si Tantan, si Gina po. Galing po ng Valenzuela ba? O Pangasinan? Valenzuela. Kala ko galing pang Pangasinan. Dinala dito eh. Praise God. Hallelujah. So, we will read our Bibles. Meron po ba kayong mga Bible dyan? Let us open our Bibles in the book of John chapter 4 from verse 1 hanggang verse 26. Sabi po rito, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize, but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming and now is when the true worshipers," sabihin niyo nga po, true worshipers, "will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit,
And those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to him that, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am He. Amen. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Dito po sa story na to, ito po yung ating pag-uusapan, the woman at the well. Pero that's not my topic. The topic is not about the woman. It's about Jesus. Alam niyo sa story ito, there was a woman who happens to seek, who is seeking true satisfaction in life. Amen po ba? Meron po ba sa inyo ay nagsisik din ng genuine happiness? Taas ang kamay. You are seeking genuine happiness in life. 10 lang. Yung iba sa inyo gusto malungkot ang buhay. Sino gusto po maging masaya sa buhay? You are seeking happiness in life. Lahat ba tayo? Okay? Lahat ba tayo? Sige nga, taas ang kamay. Ang gustong sumaya ang buhay niya. Lahat ba tayo? Hallelujah. Siyempre, wala namang gusto maging malungkot. Tama ba? Okay? So, and we seek happiness from every places. Amen ba? Before you get here, or before you got here, before you knew Christ, before nyo nakilala si Jesus Christ, saan natin hinahanap yung satisfaction? Saan natin hinahanap yung kaligayahan? Saan po? If I may speak of myself, hinahanap ko po yung kaligayahan nung mga panahon na yon na ako po ay wala pa sa Panginoon. Hinahanap ko po yun sa sigarilyo, sa alak, sa babae, sa sugal, sa pornography, sa mga bagay po na yon, sa mga kaibigan. Yung applause ng mga kaibigan. Kasi masaya ako pag kasama ko sila, masaya ako noon kapag nakakasingot ako ng sigarilyo, masaya ako noon pag nalalasing ako, masaya ako noon pag mayroon akong kasama katabing babae pag inuman, masaya ako noon pag nanalo ako sa sugal, sa poker. Pero pag tulog, pag bangon, malungkot na naman. Sino sa inyo ganon? In a moment, ang saya-saya mo. Pag tulog mo, pag bangon mo, malungkot ka na naman. Sino pong ganon sa inyo? Alam niyo po, pag hindi niyo inamin na ganon yung buhay ninyo, paulit-ulit lang mangyayari yun sa inyo. Katulad nung nangyari sa akin noon. Paulit-ulit lang. Masaya ka ngayon, pero bukas malungkot ka ulit. Naunawaan po ninyo? Kasi lahat po ng bagay na yon, temporary lang. At ngayong umaga po, maunawaan natin na hindi po tayo pwedeng masatisfy ng mga temporary na mga bagay. Amen ba? Like this woman in the story that we have read. Okay? Hallelujah. So, ang topic po natin is true satisfaction. True satisfaction. Okay? I-notes nyo po. True satisfaction. Sabihin nyo sa katabi nyo, true satisfaction. Ano po yung satisfaction sa Tagalog? Ano po? Satisfaction. Sige po, hanapin nyo nga po. Satisfaction. Hindi po kakontentuhan kasi contentment yun eh. Sige po, ano po sa tingin nyo? Ano yung satisfaction sa Tagalog? Oh. Tunay na kasiyahan. Tanungin mo nga yung katabi mo, totoo bang masaya ka? Masaya ka ba talaga? Okay? You know, happiness sometimes ay dahil nakikita nyo lang o nararamdaman nyo lang because of mga factors or physical or material factors na akala mo yun ang magbibigay sa iyo ng true satisfaction. Amen po ba? Hindi ko alam kung saan hinahanap ng iba yan. Okay? But right now, we will dive into scriptures kung saan po talaga natin mahanap yung true satisfaction. Okay. Sabi po dyan sa verse 1, si Jesus po,
When the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus had made and baptized more disciples than John, verse 2, though Jesus himself did not baptize, but his disciples. Verse 3, he left Judea and departed to Galilee. Okay, this was the time, ito po chapter 4 na ng book of John ito. Sa chapter 2 po ng book of John, siya po ay in-invite kasama yung kanyang mga disciples sa kasalan. Amen ba? So nakita po ng mga tao na nagkaroon ng himala o nagkaroon ng miraglo doon sa kasalan po na yun, and they knew in one way or another that it was caused by Jesus. Amen po ba? At sa kasalan, hindi po 5 tao lang yung nandoon sa kasalan na yun. Amen ba? Si Jesus kasama yung disciples, 12 na. Nandoon pa yung nanay ni Jesus. Amen ba? Tapos yung mga bisita pa ng mga kinasal. So alam po nila that there was something going on doon sa kasalan po na yon. Hindi lang kasalan nangyari doon, mayroong miracle na nangyari doon. Amen ba? Amen ba? May miracle. Sabi niyo may miracle. So dahil may miracle, medyo nakikilala po si Jesus. Amen ba? Nakikilala na si Jesus. That's why in the book of John chapter 3, someone named Nicodemus, a Pharisee, amen, nabalitaan na mayroong milagro o himalang nangyayari kung nasaan si Jesus. Amen ba? So, dahil siya po ay Pariseo at ang Pariseo po ay ayaw kay Jesus. Pero si Nicodemus ay na-curious kung sino itong si Jesus, bagamat siya ay Pariseo. Kaya ang ginawa ni Nicodemus, anong ginawa niya? Sa gabi po niya, kinita si Jesus para walang makakita sa kanyang lumalapit sa kay Jesus. Amen po ba? Amen ba? Patago na sumusunod kay Jesus. Tanungin mo nga yung katabi mo, patago ka bang sumusunod kay Lord? Hindi alam ng mga kasama mo na Kristiyano ka. Pag sa church ka lang Kristiyano, pero pag sa opisina ka na, pag sa bahay ka na, hindi ka Kristiyano. Hindi ka sumusunod kay Lord. Hindi ka nga nakikita sa bahay nyo na nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, nag-worship. Secret follower ka ba ni Jesus? Hindi po pwedeng secret follower ni Jesus. Kasi publicly siya namatay sa krus para sa'yo eh. You can't be a private follower of Jesus Christ. Hello? Hello? So punta tayo ng chapter 4. Sumisikat na. Kasi siyempre yung mga Pariseo, alam niyo po ba yung mga Pariseo, medyo ano yan, chismoso yung mga yan eh. Diba? Sabi nun sa chapter 4 verse 1, the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus are making disciples. Marami na siyang nababautismohan daw. Diba? Hindi naman talaga siya nagbabaptize, pero ang sabi-sabi sa mga Pariseo, uy, nagbabaptize si Jesus. Diba mga chismoso? Mali yung detalye, hindi naman nagbabaptize si Jesus eh. Mga chismoso yung Pariseo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang chismoso. Mali-mali yung binabalita ng chismoso. Amen ba? So sumisikat na si Jesus, pero mali. Mali na babalitaan ng mga tao tungkol sa Kanya. Amen ba? So anong ginawa ni Jesus sa verse 3? He departed from that place. Kasi ayaw po niya ng chismis, ayaw niya ng issue, ayaw niya sumisikat siya. Amen po ba? Ayaw niya nang sumisikat siya. Kaya ang totoo pong follower ni Jesus, hindi pasikat. Hindi nagpapasikat. Amen ba? Hindi po tayo pasikat. Nandito ako sa church ngayon. Diba? Nandito ako sa conference ngayon. Nagde-devotion ako. Look, Diba? Amen po ba? Hindi pasikat ang totoong Kristiyano. Hallelujah. Now he departed to go to Galilee. Okay? So from Judea, so imagine niyo po yung Judea, it was in the place of Jerusalem. Malapit po sa Jerusalem yung Judea, and he was going to Galilee. Yung Galilee po ay norte ng Judea. Sabi ng verse 4, but he needed to go through Samaria. Okay? In the culture, back then, yung mga Hudyo, si Jesus po Hudyo eh. Amen, mga Israelita.
Kung pupunta po sila ng Galilee, from Judea, they will not enter Samaria. Kasi po, mga Samaritano yung mga na doon. Mga Samaritana po, dinedespise ng mga Hudyo. Bakit? Because in the Old Testament, meron silang history. Half-bred or half-breed, kung tawagin nila itong mga Samaritano. Ano po ba itong mga Samaritano? Ito po ay galing doon sa Assyria. Yung Assyria po, sinakop yung northern kingdom ng Israel. Okay? Binihag yung mga tao sa northern Israel. So pinarusahan sila, binihag sila, pinahirapan sila ng mga Assyrian. Ngayon po, nung nangyari yung Babylonian captivity ng Israel. So yung Babylon, sinakop yung Israel, kasama yung Assyria, kasama yung Egypt. So, ibig sabihin, yung mga dinakip ng Assyria from Israel ay naging nasa Babylon na sila ngayon. Alright? So, wala na sila sa mga kamay ng Assyrian. Ang nangyari lang po, yung mga natirang buhay na Assyrian at yung mga natirang buhay ng mga Israelitan nagkaroon ng intermarriage. So, hindi talaga sila purong Israelita. May halo sila na galing sa kaaway nila, na sumakop sa kanila. That's why, at the later stages, nung kanilang history, dinespise na nila yung mga lahing nagmula doon sa intermarriage ng Assyrian and nung Israel. Amen po ba? So sila na yung mga Samaritan. Okay? Pero itong mga Samaritan na to, they believe na lahi pa rin sila ni Jacob, ni Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Okay, balik tayo doon sa kwento po natin. Yung mga Hudyo, pag pupunta sila ng norte, papuntang Galilee, madadaanan talaga nila yung Samaria. Yung Samaria po yung pinaka-maikling daan papunta ng Galilee. Pero iiwasan nyo ng mga Hudyo. They will take a longer route to Galilee kasi nga ayaw nilang makita yung pagmumukha ng mga Samaritana. Kasi galit sila doon. Amen ba? Amen ba? Alam nyo, totoo to, no? Pagka meron kang taong kagalit, hindi mo matitigan sa mata. Hindi mo malingon-lingon. Tama ba? Hello? Nasaan na yung aking anointing? Amen ba? No? Shaharabas Sekiyamasante. Hallelujah. Pero sabi ng Bible, but he needed. He needed. He is a Jew. And according to their culture, you must not go through Samaria because you are a Jew. Galit tayo dyan. Hello? Meron ba kayong mga grupong ganon? Pagka sinabi, uy, galit tayo dyan. Hindi naman ikaw yung may galit sa kanila, pero yung grupo mo na kinabibilangan mo, galit doon sa isang grupo, huwag mo sasabihin sa'yo. Sasabihin sa'yo ng grupo na yun, huwag mong papansinin yan, ha? Wala lang mga traso sa'yo. Pero dahil galit sila sa'yo, sasabihin nila sa mga grupo na, huwag mong papansinin yan, ha? Okay? Naintindihan po ninyo. Pero si Jesus, sabi dyan, He needed to go through. He needed to go through Samaria. Why? Why break the culture and tradition of the Jew for how many years na? For how many years na hindi na sila dumadaan ng Samaria? They are taking the longer route to Galilee and vice versa, pabalik ng Judea. Pero si Jesus, in this day, on that day, He needed to go through Samaria. Bakit po kaya? Amen? Because He knew. He knew. Hindi lang po Israel yung may kailangan na makilala siya. Hindi po exclusive ang salvation sa Israel. Hindi exclusive yung salvation sa'yo. Hindi exclusive yung salvation sa mga nasa church lang. Yung mababait lang. Yung active lang. Are you getting me? Hindi exclusive yung kaligtasan ni Jesus sa mga banal lang. That's why He needed to go through Samaria. Amen ba? Kasi hindi po sila nakakarinig ng totoong aral. Because they were despised. They were outcasts, kung tawagin.
Mas masahol pa po yung tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano kaysa sa mga Hintil. Kung ang tawag ng mga Hudyo sa Hintil ay aso, ano pa yung mga Samaritano? Naunawaan po ba ninyo? Naunawaan po. So they really despise the Samaritans. But he needed to go through Samaria. Are you getting this po? Imagine niyo po yung buhay ninyo. He needed to meet you. Hello? He needed to meet you. Bakit kailangan ma-meet ka ni Lord? Bakit? Because Jesus knows deep inside you, okay, in your life, the life that no one knows, you are seeking for affirmation. You are seeking for true love. You are seeking for true happiness. You are seeking for true satisfaction. And you are seeking it in the wrong places. Amen ba? That's why he needed to go through Samaria. Amen. He needed to meet someone. He needed to meet an individual. Hindi siya nagpakilala, hindi siya pumunta ng Samaria para mag-crusade. He just needed one. He just need to meet one. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. He just needed to meet you. Ikaw lang sapat na. Amen po ba? Kaya nga po siya umalis doon sa Judea kasi sumisikat na siya doon Ang gusto lang niya kahit isa lang. One person whom Jesus Christ will pour out His life to. Amen po ba? Na ipapakilala niya yung kanyang sarili sa isang tao na yon. No matter what she or he did, I'm still interested in you. Amen po ba? I'm interested in your story. You are despised by others. This is your history. I will change that history. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po aksidente na napadaan lang. Hindi po siya napadaan. Dumaan siya. Amen ba? So guys, girls, hindi aksidente na nandito ka. Hindi ka lang napapunta. Hindi ka lang napadaan. Hindi ka lang na-text. Hindi ka lang na-message. Hindi mo lang basta nakita yung post ng church sa Facebook. Hindi mo lang nakita yung signage ng church dyan sa baba. Amen ba? That's not accident. Hindi ka lang biglang in-invite. Mayroong purpose doon sa pag-invite sa'yo. Amen po ba? Si Lord po, hindi po siya kumikilos ng bahala na. Lagi po siyang mayroong plano. Okay? Everything He does is according to His perfect plan. That's why you are here. Amen po ba? Mayroong plano sa'yo si Lord. That's why you're here. Gusto mong malaman yung plano sa'yo ni Lord? Gusto mong malaman? Hallelujah. Hallelujah. And during His time in Samaria, napunta po siya sa isang burol or bundok. Na nandoon po daw yung isang plot of land na binili ni Jacob. Mga ninuno ng Israel po yan, di ba? Pero itong lugar po na ito ay nandoon sa Samaria. Mga lugar ng mga Assyrian. Okay? So, doon po sa lugar na yon, na lupa po ni Jacob, ay merong daw balon sa lugar po na yon. Amen? May balon. At naupo daw si Jesus doon sa gilid ng balon. Kasi napagod po siya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglalakad. Okay? And while he was sitting there, he was not just sitting there because he was tired. Nasa isip na po niya na mayroong pupunta. There was somebody who will come while he is there. Amen?
And meron nga nagpunta. Isang babae na mag-iigib ng tubig dun sa balon. Okay? Now, ano pong nakakatuwa sa storyang ito? Kasi po, yung babae na ito ay nag-igib at the middle of the day, about the 6th hour, sabi ng Bible. It's about the 6th hour. Kasi po, ang pagbibilang ng mga Israelita ng oras ay from 6 o'clock to 7 o'clock, that the first hour. Okay, first hour. 7 to 8, second hour. 8 to 9, third hour. 9 to 10, fourth hour. 10 to 11, fifth hour. 11 to 12, sixth hour. So, tanghaling tapat. Sino, tao, na nasa matinong kaisipan, ang mag-iigib ng katanghaliang tapat? Tanungin ko kayo, ikaw ba pag mag-iigib ka, halimbawa wala tayong tubig kasi, di ba, naputulan. Mag-iigib ka ba ng tanghaling tapat? O gigising ka na madaling araw para mag-igib kasi mainit na mamaya eh. Ano oras ka mag-iigib? Umaga, tanghali o hapon? Umaga or hapon. Pero hindi ka mag-iigib ng tanghali. Tama ba? Ang init. Lalo na ngayon. Pero bakit itong babaeng ito ay tanghali siya nag-iigib? Kasi alam ng babae na pag nag-igib siya ng tanghali, wala siyang kasabay. Bakit ayaw niya may kasabay siya? Kasi nahihiya siya. Pag binasa niyo po yung buong storya, itong babae nung ini-interview na ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. sabi ng babae, wala po ako asawa. May kinakasama, meron. Di ba? Nahihiya po yung babae kasi meron siyang kinakasama, hindi sila kasal. Sabi ni Jesus, tumpak, sinabi mo totoo. Nagkaroon ka na ng 5 karelasyon. Yung kasama mo ngayon, hindi mo pa rin asawa. Ano ba problema? Ikaw ba o sila? Well, anyways, medyo na-advance na tayo ng story. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, nag-iigib siya ng tubig. Siyempre, nauuhaw siya. Amen ba? Ayaw niyang may kasabay. Kasi po, back in their time, ang culture po nila, lahat ng mga babae po talaga nag-iigib noon sa kanila. Lahat po ng babae, sabay-sabay po silang mag-iigib doon sa balon. If you remember the story kung paano po nakita ni ni Isaac, yung kanyang mapapangasawa, ang papangalan ng asawa ni Isaac? Rebecca. Okay? Pag binasa niyo po yung story nun, nag-iigib po si Rebecca nung time na yun. Kasama yung ibang mga babae. Okay? So anyways, backstory lang po yun. So, ang kaugalian po nila, ang mga babae po, mag-iigib sa umaga. Sabay-sabay po sila. Doon sila naghuhuntahan, nagkukwentuhan habang nag-iigib. Pinapainom na yung mga tupa. Okay? Lahat ng mga alaga, pinapainom ng umaga. Pero yung babae na ito, nakausap ni Jesus o makakausap ni Jesus, he went to the well ng tanghaling tapat. She doesn't want anyone to see her or talk to her. Kaya ina-isolate niya yung sarili po niya. Amen ba? Di ba pagka medyo nahihiya ka sa buhay mo, sa pinanggalingan mo, you want to isolate yourself. Ayaw mo may nakakausap. Tama ba? Ayaw mo na may nagtatanong kung kumusta ka. Tama ba? Ayaw mo na may nangingialam ng buhay mo. Kasi nahihiya ka kung anong meron ka eh. Tama? But Jesus needed to go through Samaria. Alam po ni Jesus na mahihiya yung babae pag mayroong ibang tao. So that's why He came na mag-isa lang siya. Para hindi ma-awkward yung babae. At hindi agad in-address ni Jesus yung issue ng babae. Ano mo nang in-address ni Jesus? Yung tubig. Amen? Yung tubig muna. Sabihin nyo, water. Okay? Kasi mag-iigib nga yung babae. Sabi ni Jesus doon sa story, bigyan mo ako ng tubig. Sabi ng babae, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Kasi nakita niya si Jesus Hudyo eh. Alam niya yung history nilang dalawa. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Wala tayong dapat communication. Nakita po ninyo yun?
Sometimes, ganun yung tingin natin sa ating sarili. Lord, wag mo akong kausapin, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Amen ba? Ang dami kong ginawang kasalanan. Ang dami kong kabulastugan. Ang dami kong mga issue sa buhay. Wag na ako, Lord, wag na. Di ba? Marami sa atin dati umiiwas kay Lord eh. Iwas tayo pag in-invite tayo sa church. Di ba? Daming dahilan. Daming excuse. Tama ba? Maglalaba. Luluto. Amen ba? Madaming dahilan. Pero hindi naman totoo yung dahilan niya. Umiiwas kay Lord. Pero minsan susuluhin ka talaga ni Lord eh. Amen? Susuluhin ka ni Lord. Kung ayaw mo ng invitation ng kapitbahay mo, susuluhin ka talaga ni Lord. May gagawin siya sa buhay mo na tiyak, tatakbo ka sa Kanya. Amen ba? At ito yon. Akala mo, normal lang na nangyari sa'yo yon, pero makakatagpo mo pala si Lord doon sa pangyayaring yon. Halimbawa po, ako na-encounter ko si Lord kasi hiniwalayan niya ako noon eh. Sobrang heartbroken ako. Diba? Ginamit ni Lord yung paghihiwalay namin para makilala ko siya. Amen po ba? O sa inyo, hindi ko alam yung ginamit ni Lord, paano nyo na siya nakilala. Diba? Amen ba? Yung iba, may issue sa family, may issue sa magulang. Okay? Sa buhay, sa sarili, may insecurities. Iba-iba yung dahilan po natin kung bakit tayo napatakbo kay Lord. May dahilan. Amen? Hallelujah. So, siyempre, no? Imagine natin, no, yung babae. Hindi, yung pwedeng mag-igib. Sino ba? Ikaw na lang. Diba? Kunwari mag-iigib ka. Tapos nakaupo lang ako dito. Kunwari nag-iigib ka dyan. Diba? Kunwari yan. Kunwari nag-iigib ka dyan. Hindi mo ko pinapansin. Nag-iigib ka na dyan. Kunwari ako si Jesus. Hindi mo ko pinapansin. Tapos nakaupo lang ako. Diba? Nakaupo ako dyan. Sige, igib ka lang dyan. Igib. Actionan mo para makita nila. Uhaw siya. Uminom siya doon sa pinag-igiban niya. Amen po ba? Tapos sabi ni Jesus, pingin naman ako. Diba? Okay? Deadma. Pengin naman ako. Nainis na siya. Diba? Nainis, ano sasabihin mo pag nainis ka na? O yun, o. Bakit mo ako kinakausap? Yung ganon. Naintindihan po ninyo, bakit mo ako kinakausap? Nakita niya, hudyo ko. Bakit mo ako kinakausap? Parang ganon. Sige, thank you, mahal. Diba? Bakit mo ako kinakausap? Bakit nga ba? So, itong babaeng ito, she distanced herself from Jesus. No? Gumawa siya ng distansya. Si Lord na nga yung lumalapit sa kanya eh. Naintindihan po ninyo? Naintindihan po? Si Lord na nga yung lumalapit, dumidistansya ka pa. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Si Lord na yung lumalapit, tapikin mo yung balikat. Oh. Yung nasa likod nyo, tapikin nyo rin. Oh. Si Lord na yung lumalapit. Ay, nako, ang hina. Yugyugin nyo. Yugyugin nyo, dali. Yugyugin nyo. Dapat mabuhayan yan. Oh? Si Lord na yung lumalapit. Medyo ano mo sa tenga. Si Lord na yung lumalapit. Ang hina naman. Yugyugin mo. Sabi mo, si Lord na yung lumalapit. Ba't nalayo ka pa? Hello? So ngayon, sabi ni Jesus, sa verse 10, di ba, umaayaw yung babae? Yoko sa'yo. Sabi ni Jesus, kung alam mo lang, yung kaya kong ibigay, at kung sino ito na nanghihingi sa'yo, okay, ikaw pa yung hihingi sa akin. Alam niyo po, kasi dahil hindi natin, maraming tao hindi pa na-encounter kung sino talaga si Jesus. That's why this uninterested. Tama ba yung term ko? Uninterested.
uninterested sila kay Jesus kasi hindi pa nila nakikilala kung sino talaga si Jesus, kung ano yung kayang gawin ni Jesus sa buhay nila. Tayo, alam natin kung ano yung ginawa na ni Lord sa buhay natin. That's why we can't get enough. Amen ba? We need more and we want more. Amen po ba? Amen po ba? Because at that moment, nung tayo naka-encounter sa Panginoon, we knew right then and there, wow Lord, ang sarap pala pag nakilala ka. Amen po ba? Ang hina. Ang sarap pala sa presensya mo, Panginoon. Amen ba? Ang sarap pala sa piling mo, Lord. Amen ba? Sabi ni Lord, kung alam mo lang. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo na ba? Alam mo na ba? Ang feeling sa piling ni Lord. Amen po ba? Ang feeling sa piling ni Lord hindi lang panglinggo. Hello? Kailan ka ba umiinom ng tubig? Tuwing linggo lang? Sino sa inyo umiinom ng tubig tuwing linggo lang? Ha? Sige nga po, mabubuhay ka ba pag umiinom ka ng tubig tuwing linggo lang? Kung alam mo lang! Amen? Si Jesus po, sino ba si Jesus? He is the source of the living water and He gives it free. Hindi kailangan paghirapan. Siya ay source. Amen ba? Ang sabi dun sa Torah, fountain. Yung babae, sa balon kumukuha ng tubig. Yung kayang ibigay ni Lord, fountain, umuusbong. Amen po ba? Hindi mo kailangan maghukay ng malalim sa lupa para makahanap ng tubig. Mahihirapan ka pa bago ka makainom. Kay Jesus, umuusbong na. Sumusulpot na. Hello? Yung inaalok ng mundo, kailangan pa paghirapan. Kailangan pa masaktan. Paulit-ulit ka mag-boyfriend na kung sino-sino, mag-girlfriend na kung sino-sino. Hello? Mabigo na mabigo kung anumang negosyo o anumang career path na gusto mo. Pero yung kayang ibigay sa ni Jesus, nandiyan dyan na, hindi mo lang napapansin. Iinumin mo na lang. Habol ka ng habol doon sa lalaking alam mong lolokohin ka lang. Doon sa babaeng alam mo, ang daming naka-reserve na lalaki. Hello? Pinapagod mo lang yung sarili mo. Amen po ba? Sabihin po ninyo, water. Sabi ni Jesus sa verse 13, whoever drinks of this water will thirst again. Ano po yung pinatutungkulan dito ni Jesus? Yung pinag-iigiban ng babae. Ito po yung galing sa mundo. Yung inumin na galing sa mundo. Bisyo. Kasalanan. Saglit na sarap. Lahat po yan alok ng mundo. Sabi ni Jesus, kung iinumin mo yan, mauuhaw ka ulit. Mabibigo ka, masasaktan ka lang ng paulit-ulit. Amen? Pero sabi niya dito, in verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give. Sino magbibigay ng tubig? Si Jesus. Kung sino daw yung iinom ng tubig na bibigay ni Jesus, I shall give him, he will never thirst. Hindi ka na maghahanap ng iba. Amen? Mas solid pa to sa milk tea, sa frap, sa mga iced coffee, at kung ano-ano pa. Solid to. Hindi ka na mauuhaw, sabi ng Panginoon. But He was not speaking of a physical thirst. It's a thirst embedded deep down inside us. Amen po ba? A thirst that nothing in this world can quench. Hindi kayang isatisfy ng mga bagay sa mundong ito. Kahit maging boyfriend mo pa si Piolo Pascual. Kahit maging girlfriend mo pa si Bea Alonso. Hindi masasatisfy. Kita niyo po yun, di ba? Bea Alonso na, nakipag-break pa. Piolo Pascual na, nakipaghiwalay pa.
Di ba? Hindi lang kasi face value ang kailangan. Kailangan si Jesus. Tingnan niyo si June, di ba? May face value na, may Jesus pa. Di ba? Agree ba yung asawa mo? Amen po ba? Hindi ka masatisfy ng face value lang. Amen? Sabi diyan, but the water that I shall give him will become in him a fountain. Tingnan nyo, fountain. Sabi nyo, fountain. A fountain of water springing up into everlasting life. Sarap, ano? Sabi nga po lang natin, water. Okay, sabi ng verse 15, the woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Sabi ng babae, Ginoo, pwede ba bigay mo na sa akin yung tubig na yan para hindi na ako babalik-balik dito sa well na to? In a sense, Lord, bigay mo na sa akin yan para hindi na ako magpaulit-ulit doon sa kasalanan, doon sa bisyo, doon sa laging nagpapasakit sa akin. Lord, ibigay mo sa akin to. Okay? Lord, ibigay mo sa akin yung ganyang buhay. Gusto ko yan. Na mapunta ako ng langit. Gusto ko yan, Lord. Amen ba? Sino bang ayaw mapunta ng langit? Taas ang kamay. Taas ang kamay, di ba? Lahat tayo gusto mapunta ng langit. Amen ba? Gusto natin matikman yung fountain of living water springing up to everlasting life. Amen ba? Amen ba? May condition si Lord. Ano yung next? Sabi ni Lord, Jesus said to her, Go call your husband and come here. Gusto niyang maranasan yung everlasting life, tama ba? Gusto niyang malasap yung tubig na ibibigay ni Lord, yung satisfaction na ibibigay ng Panginoon. But Jesus had to address underlying issues in her life. Because you cannot drink from the living waters of Jesus Christ kapag ikaw ay nasa pagkaalipin pa ng iyong past. Amen? So, Jesus addressed the past so that woman can enjoy the future with Jesus. Naunawaan po ninyo? You cannot enjoy Jesus with your past. Imaginin po ninyo itong tubig na ito. Imaginin po ninyo yung past is, paano ko ba sasabihin? Yung pinag-change oilan. Ilalagay ko dito. That's my past. Sa tingin nyo, ma-enjoy ko to? Hindi, di ba? So, Jesus must get rid of that past first so that I can enjoy this water. Because you cannot enjoy drinking from what the Lord is offering you if meron pang natitira dyan sa loob na past mo. Amen po ba? Gusto mo bang i-enjoy yung ino-offer sa'yo ni Lord? Meron muna siyang gustong i-address sa buhay mo. Are there things in your past? Are there things in your life? Right now, na alam mo po na magiging balakid o magiging ano ba hindrance sa Tagalog? Hadlang para ma-enjoy mo yung kayang ibigay sa'yo ni Lord. Ang issue ng babae, hindi siya kasal. Kasi po, mahalaga po sa kultura nila, nakasal po sila doon sa lalaki nilang kinakasama. So that's the issue of that woman. Malamang, kasi iba-iba tayo ng issue eh. Amen? Tapikin mo yung balikat ng katabi mo, may issue ka ba? May issue ka pa ba? Ito po yan. Pag meron ka pang issue sa buhay, hindi mo mai-enjoy si Lord. Hindi mo mai-enjoy yung Hallelujah, Jesus is alive. Amen ba? Makukornihan ka doon. Hindi mo mai-enjoy na magbasa ng Bible. Hindi mo mai-enjoy na manalangin.
Hindi mo may enjoy na magbabad sa presensya ng Diyos. Amen ba? Alam niyo po, maraming tao gustong mapunta ng langit. Okay? Maraming gustong mapunta ng langit. Pero ayaw nila yung mga nangyayari sa langit. Ano bang ginagawa ng mga tao sa langit? O gagawin ng mga tao sa langit? Basahin niyo Revelation chapter 4. Walang humpay na pagpupuri o pag-worship sa Diyos. Hello? Kung dito pa lang sa lupa, ayaw mo magpuri sa Panginoon, hindi ka tatagal sa langit. Hindi mo ma-enjoy sa langit. Amen ba? Kasi ang gagawin lang po natin sa langit, sa presence ni Lord, pag nandoon na tayo, walang humpay na pagsamba sa Kanya. It's not even the preaching. Amen ba? Yung preaching, hihinto to eh. Kasi doon, the Word Himself, nandoon na siya. Hindi mo na kailangang i-preach yung Word. Siya na yun nandoon eh. Amen? Ang makikita mo na lang doon yung full manifestation of who He is. Kung sino talaga siya, that's why you will be in awe of Him every day. Amen ba? Amen ba? So kung dito pa lang, hindi ka na na-amaze kay Lord, what makes you think na ma-amaze ka kay Lord doon sa langit? Dapat dito pa lang, you are already amazed with God. Humahanga ka na kay Lord ngayon pa lang. Amen ba? Ay, wala na sila. Are you amazed that God sent His Son to die for you on the cross? Are you amazed? Are we amazed na merong isang Diyos na nagkatawang tao na alam niya na hindi natin kayang iligtas yung sarili natin at bumaba dito sa lupa para akuin yung ating kasalanan? Are you amazed by that fact? That He needed to go down here. He needed to meet you. Amen? He needed to reveal Himself to you. Because if not, you will suffer in hell. Are you amazed with that? Na-amaze ba kayo doon? Na hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para mahalin ka ng Diyos. Binahal ka na ng Diyos para makagawa ka ng mabuti. Amen? So, tinransition po ni Lord yung usapan from the water to the husband. Amen? Merong issue. Sabihin nyo, merong issue. Sabihin nyo, merong issue. So, kailangan po ma-address mo na yung mga issue natin sa buhay. Tama ba? We need to get real. We need to be real with God. Okay? Another transition, sabi po dito, verse 19. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain. And you, Jews, say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Nagkaroon ulit ng transition. Kaya pala, nauuhaw at naghahanap ng asawa, true love, itong babaeng ito. Because there is an empty void in her heart, longing for true worship. Sabihin nyo nga po, worship. Worship. Hallelujah. In their culture, the Jews and Samaritans, ang culture po nila, they needed to go to a specific place or from city to another city to go into the temple and worship. Yung mga Samaritano, they are despised. Hindi sila pwedeng pumunta ng Jerusalem. Kaya ang sabi ng mga ninuno nila, itong bundok na to, na pagmamayari ni Jacob. Okay? Dito sila sumamba noon, so dito tayo sasamba. So lahat po ng mga worshipers ng mga Samaritans noon, they go to that mount. And that mountain is Mount Gerizim. Pag binasa nyo po yan, Mount Gerizim. So all the worshipers, para makapag-worship sila, yung mga Samaritans, they needed to go to Mount Gerizim.
Kasi they are not allowed to go to Jerusalem. So dito tayo sa bundok na to. Sabi niya, our fathers worshiped on this mountain. And kayo mga Hudyo, sabi ninyo, kailangan mag-worship doon sa Jerusalem. Anong sagot ni Jesus? 21. Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Verse 22, you worship what you do not know, and we know what we worship, for salvation is of the Jews. Verse 23, but the hour is coming, and now is. Sabi nyo, now's the time. Sabi nyo, now is the time. Ngayon na po ito, sabi diyan, when true worshipers, sabi nyo nga po, true worshipers. When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Amen. Kita niyo po yun? Hallelujah. So you can't worship, you can't enjoy what Jesus is offering or has to offer pag merong issue. Amen po ba? Yun po yung balakid, yun yung hadlang para makapag-worship tayo. Because in worship, doon po tayo talaga nasa-satisfy. Bakit po? Because in worship, you get to get closer and intimate with the one who really loves you. Who can really satisfy you. Who can give you true joy and happiness. Actually, an everlasting happiness. Hindi sa temporary happiness lang. Amen po ba? Kaya meron kayong mga nakikita na palakad-lakad sa kalsada, yung iba nakahubo pa, kasi they were void of love. They were void of happiness. Nabaliw na sila sa kakahanap kung saang mang lugar nila mahahanap yon. Amen ba? Nakakabaliw pag walang nagmamahal sa'yo. Tama po? Tama po. Kung ano lang gagawin mo pag walang nagmamahal sa'yo, tama po ba? Nagiging desperada. Nagiging desperado ka. Mahalin mo na ako, sige na. Diba? Ikaw pa yung magbibigay. Amen ba? Iaalok mo pa yung sarili mo, sige na, ito na ako. Hindi ka naman mahal nun. Amen ba? Si Jesus, kahit wala pa tayong binibigay, minahal na niya tayo. So when we worship, ang worship po hindi yung ginagawa natin ng Sunday, ha? When we worship in spirit and in truth, yan po yan eh. Yun yung qualification natin sa worship. Worshiping in spirit and truth. What is worshiping in spirit? Worshiping in spirit means it's flowing from your innermost being. It flows from your heart. Naunawaan po ba natin? Yung iyong pagsamba sa Diyos nanggagaling sa iyong puso, hindi lang sa nguso. Amen? Tingnan nyo, pag maalwan yung buhay. Pag may worship, yung ibang mga tao, kaganyan lang. Diba? Halimbawa, kumakanta. Kaganyan lang sila. Ay, kaganyan. Yung iba, natutulog pa nga eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Di ba? Worship time. Kaganyan lang sila. Pero tingnan nyo, pag nagka-problema yung taong yon, nagka-problema siya. Tapos inayos ni Lord. Pag bumalik ng worship service yun, thank you, Lord. I love you, Lord. Di ba? Nagiging all out bigla eh. Di ba? Ang tanong po, aantayin mo pa ba yun? Bago mo ibigay ng boss sa'yo, kay Lord yung sarili mo, aantayin mo ba yung worst case scenario na yon? Tanungin mo nga yung katabi mo, aantayin mo ba yung time na yon? Aantayin mo ba na nasa death and life situation ka na, 50-50 ka na sa ospital bago ka magseryoso kay Lord? Hello?
Huwag mo nang antayin. Sabi ni Lord, now is the time. Now is the time. Amen? Kahit hindi mo feel na mag-worship, mag-worship ka. Because God is worthy of worship. Alam niyo po ba yung worship? Alam niyo po ba yung worship? Yung isa sa word na pinanggalingan yan is worthy. Amen ba? Worthy. Ano sa Tagalog yung worthy? Karapat dapat. Karapat dapat. Sabihin niyo karapat dapat. Amen po ba? Nung una, nakukornihan ako sa pagtataas ng kamay. Yung pagluhod-luhod, nakukornihan ako dati dyan eh. Pero nung nalaman ko, nakilala ko kung sino talaga si Lord, kahit hindi sabihin lumuhod ako, luluhod ako. Amen po ba? Kahit hindi sabihin sa akin ng worship leader, oh, magtaas tayo ng kamay, magtataas ako ng kamay. Because He is worthy. Amen po ba? Ano yung isa mong kanta kanina? Yung pangalawa? O, di ba? Napakabuti mo. Patayin mo nga ulit yun. Oh, mag-mic ka. Isipin niyo po kung gaano kabuti si Lord sa inyo ngayon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama.
buhay kong tapat. Amen. Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi kayo mag-worship if you are constantly reminded of how good God is. Amen? Hindi ka pa pwedeng na nakatunganga ka lang if you are constantly reminded of how God has been good to you all this time. All this time. Even when the time you are sinning. He knows you're doing that sin. But He is still good. He wants you to come. Amen ba? He wants you to come. He still wants you to come. Amen? You worship God in spirit out of your thankfulness and gratefulness. And you worship in truth. How He is revealed in accordance to Scripture. Who He is as revealed in Scripture. That's why you can be confident na totoo yung iyong pagsamba sa Diyos when He is revealed to you through the Scriptures. Before I move on, I just want to read Isaiah chapter 55 in verse 2 hanggang verse 3. Isaiah chapter 55, verse 2 hanggang verse 3. Okay na? Ang dalag? Anyways, if you have your Bibles, sabi po ng Isaiah chapter 55, verse 2 hanggang verse 3. Are you ready to hear this, church? Ayan. Basahin niyo po. 1, 2, 3, go. Dahan-dahan na. 1, 2, 3, read. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Verse 3. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Tingnan niyo po yan. I will make an everlasting covenant. Everlasting covenant. Everlasting covenant. Why do you spend money? Why make efforts? Why try hard, seeking for things that will only give you temporary pleasure, but at the end of the day, you know that that will hurt you? Amen. Si Lord po nagsasalita dito. Why? Bakit? Bakit hanggang ngayon yan pa rin yung pinipili mo? Bakit hanggang ngayon yung pa rin yung hinahanap-hanap mo? Bakit yun pa rin yung tinatakbuhan mo? Andi dito ko. I am giving an everlasting covenant, an everlasting promise, a promise that will not be broken. Amen? A love that will never be shattered by anything. Amen? True satisfaction that this world could never ever offer. Hindi kayang matumbasan ng mundong ito.
Amen po ba? This world could never satisfy, could never equate to what God has in store for each and every one of us. So my question is why? Why? Hindi ba kayo napapagod? Tanungin mo nga yung katabi mo, hindi ka ba napapagod? Nakakapagod, no? Nakakapagod po, paulit-ulit, takbo tayo ng takbo sa ganito, sa ganyan. Akala natin sasaya tayo, pero mabibigo na naman tayo. Magtatry na naman ng bago, mabibigo na naman tayo. Magtatry ulit, mabibigo na naman. May kanta nga niyan di ba? Hindi ka ba napapagod? Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Grabe ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig ko at awa. Ipapadama ko ang pag-ibig ko at awa. Amen. Balik po tayo doon sa John chapter 4, verse 25 to 26. Matatapos na po tayo, maglalanding ng eroplano. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. And when He comes, He will tell us all things. Jesus said to her, Jesus said to her, I who speak to you am He. So the object of worship is Jesus. He is the source. Yung mga binanggit po nung una, water, husband, and worship, lahat po yun ang source, si Jesus. The Messiah. Amen? Amen ba? Satisfaction, love, true worship, being in communion with God. Lahat po yan kailangan po natin. And we have access to that through Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Have you learned anything today? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah.